mamatay ang ilaw, may shorted. Kung sagad ang ilaw, okay siya. Kung kalahati, welcome back mga ka-difficulties. Shoutout sa lahat na patuloy na sumubaybay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay flyback. So ito ay medyo luma na, pero may mga ilan-ilan pa rin na nagpapagawa. Paano nga ba natin malaman na ito ay good pa or defective? So sa totoo niyan, kung i-check natin to ng analog multitester or digital, may hirapan tayong magtumbok o pinpoint kung ito ay sira o hindi. Meron tayong special na tester na ginagamit nito. So ito, meron akong LOPT tester dito. So matagal na to. Gawa ko to noong second year college pa ako. So ito yung madalas ginagamit ko para ma-identify ko kung okay o hindi yung ating flyback. Dito, meron akong tatlong flyback dito. Sure ako na isa dito ay sira. Itong iba, stock natin to. So, ang part name niya ay BEC25-10 T1010A. So, pare-parehas yan sila. Ngayon, i-identify natin kung alin dyan ang sira o hindi gamit to. Okay. So, powered by 6 volts. I think 6 volts to. So matagal na sa akin to. So bihira ako na magamit dahil madalas nagpapagawa ngayon ay LED TV na. So ang paggamit nito, simple lang. Kung okay yung winding sa, ang unang hahanapin kasi natin is yung B+ at saka yung collector. So dalawa lang, B+ at saka collector. Now, pagka okay yung secondary output niya, walang problema, or yung primary natin sa flyback, walang problema, iilaw yan hanggang sa dulo. Pero kung may shorted, either the primary or the secondary, mawawala yung ilaw na yan. Or kung may problema sa secondary, baka kalahati na lang yung ilaw na makikita natin dyan. Maaring dito na lang. So hindi na full. So gano'n na, kung problema na rin yon. Okay, so testing natin. Identify lang natin yung mga connection nito. So ito yung unang pin, yan. Ito yung test point 1 or horizontal adjust natin, pin 1. And then itong pangalawa, collector, konektado sa ating collector ng H out. And then itong pangatlo, ito yung H2 or TP1. So pangalawa to galing dito. And then ito naman ngayon yung B+ natin. Then ito yung TP3, TP4. And then ito yung ground. Ito yung heater and ABL. And then sa cooler, 180 volts. So yun yung configuration. So ang magkakakonekta nito na winding, itong TP1 collector, TP2, ang B+ natin, TP3, 4, and 180. Dapat makakuha tayo ng reading dito sa B+ papunta sa collector. Tingnan natin. So, power on lang natin, no? Naka-power on na pala yan. So, ilagay lang natin to dito sa side na yan. Sa B+, ito, B+, yan. So, yung pang-apat, yung B+ natin. So, dito tayo sa collector. Yan. Kung nakita natin, sumindi siya lahat. Ibig sabihin, itong flyback na to ay good. So kahit ilipat natin dito sa iba, kasi magkarugtong lang yan, may konting winding lang yan para ma-adjust natin yung horizontal width natin. So yan. Kasi pagka itong mga board na to, yung ginagamit sa mga China board, sample lang yung mga Kaimi na board, yung mga madalas na conversion noon, kasi usong-uso namin yan noon, yung luma yung TV mo, i-convert natin into remote controlled na. So yun yung mga universal. So nag-a-adjust tayo dyan para makita natin yung sagad yung width nya. So dito dapat meron din yan. Ayun, meron siya. Sa mga flyback na hindi universal, tulad na mga talagang branded, collector at saka B+ lang makita natin. So dito meron din. Pundi na yata yung isang ilaw ko. Okay lang yan.
Ayan. So pagdating dito, wala tayong makababasa dyan. Sa may ground, sa may heater, EBL, wala. Dito, meron tayong mababasa nito, depende. So ito, madalas, ano to? Wala tayong makuha sa 180, tingnan natin. Dito tayo sa collector. Ayun, may nakuha tayo sa collector. Kasi mas mababa, iting mababa or ang winding nito papunta sa ating 180. Kasi ang 180 natin is nasa gitna, pagitan ng collector at B+. Kung mapansin natin doon sa schematic diagram, kung malala pa natin. So ibalik natin. Ayan, B+, tapos punta tayo kay collector. Ayan. So subukan natin, tingnan natin kung ano mangyari doon sa mga ilaw na yan. Kung may short, sabihin natin nag-short ngayon yung heater. Walang nangyari. Ayun, meron. Nag-short ang heater, oh. So nawawala. Nawawala ang ilaw. So wala dito. Wala siya. Ayun. Nawawala ang ilaw, ibig sabihin may problema ang winding. Kasi pag totaling short talaga yan, nawawala ang ilaw yan, oh. Short na short siya. So dito, ang nag-short lang niya is yung secondary. So nawawala siya. Hindi na siya nagpa-function. Ayan. Dito. Ayun, oh. So may konting diferensya. Kahit yung dito sa collector at saka yung sa kabilang side niya sa test point na yan, may short, nagkakaroon pa rin ng problema yung pag-test natin. So ibig sabihin dito, okay to. Okay to sa testing natin. Lipat tayo. Itong ito isa. Ito yung putol na yung high tension wire para sa high voltage niya. So test natin. Hanapin lang natin kaagad yung collector and then B+. Ayan, okay din siya, oh. So sumisindi din siya kaagad. Full. Yan, walang problema to. So lipat natin. Yan. Okay. Okay din yan dito. Okay din yan. So now, walang problema to. So buo to siya. Itong isa. Ito yung hindi umaandar, yung unit na ginawa natin nito, ayaw mag-oscillate. Ibig sabihin doon, hindi naglumabas yung high voltage. Yung mga output voltage nito, different output voltage nito, tulad ng G2, heater, focus. So wala siyang output. May B+ siya. And then pag i-load natin to, nagkaroon siya ng dropout. Yung 110 volts nagiging 60 volts na lang. So napakalayo ang pagbaba. So ngayon, check natin to. Tingnan natin kung ano ang problema. Okay ba to? Hindi. So eto, B+, punta tayo kay collector. Ayun. Wala, oh. Hindi gumagana. Hindi siya tumaas. Parang wala lang siya. Lipat natin. Ganon din. Ayun, so, oh, may problema, oh. Kumukurap-kurap. So bakit ganon? So may problema na to. Itong flyback na to ay defective na. So sira na to siya. Kaya subukan natin tong ipalit. Titingnan natin kung gagana. So yun lang ang pag-identify. So nakalimutan ko na nasa ano to eh. Nasa internet to. Smith, I think, ang gumawa nitong LOP tester na to. So ginaya lang natin to. Tapos yan, napakinabangan natin ng tagal. So marami ng flyback na na-test ko nito na sureball siya na sira. So hindi na-test ng tester. Ito lang ang dahilan. So yan lang po. Maraming salamat at ingat-ingat. At kung bago ka lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Masaya na po kami dyan pagka kayo nakapag-subscribe. Ingat po tayong lahat.